Hello everyone! Audio check po muna tayo. Can you type 1 po sa ating chat box kung loud and clear po? Okay. How about sa iba po? Okay naman po ba? Loud naman po. Loud and clear po tayo. Alright. Okay, so start na po tayo. Welcome everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, no? Kung saang lugar man po tayo nakakonect right now. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Okay, so mamaya po ay sasagutin yung mga tanong po ninyo, no, after po ng ating training or ng ating seminar right now. At focus po tayo, though challenging kasi nga online, but give our 100% po, no, focus po tayo para talaga mas maintindihan po natin yung mga i-discuss natin today. Okay? So, are you all guys ready po na matuto? So, simulan ko na po. So, welcome to our Building Your Future Orientation Seminar. But before anything else, pakilala po muna ako very quick. So, I'm Melody Masamong. I'm one of the Senior Marketing Director here in IMG Malolos, a Certified Associate Financial Planner, Financial Educator and Coach, and very thankful po, no, sa IMG dahil natuto rin po tayong maging entrepreneur and investor. Okay? So, enough about myself. Proceed na po tayo at pakilala ko na po sa inyo yung company. No? So, sino ba si IMG? So, IMG po, or International Marketing Group, is an affiliated organization of WFG or World Financial Group. Matagal na po si IMG, na-establish po siya last March 7, 2002 po. Kaya 23 years na po, no? Si IMG. And it's one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Ano po ba ang ginagawa ni IMG? So we assist people, yung mga seryoso po na magkaroon talaga ng financial security. Yan po ay sa pamamagitan, no, ng financial education. Naniniwala po tayo na ma-achieve natin yon with the proper financial education para po we'll be able to build then yung ating financial foundation properly. Very important po talaga yung education, but we also believe po na dapat ay may application. That's why we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. So, yung mga partner companies po ay part din po ng ating pag-uusapan now. Kaya listen po very carefully. No, so we have our corporate headquarters po located at Hilpuyat Avenue, Makati, and we have different branch offices po globally. Okay? So again, we have this global campaign for financial education. We are determined to provide 30 million people throughout the world a financial education that empowers them to have a better financial future. So at ganito po kalaki yung goal at tina-target natin sa IMG, no? 30 million Filipino families by 2030. Kaya by simply attending this orientation, even if it's online, ay part na rin po kayo ng campaign na ito, no? So, we believe in IMG that knowledge is power, pero para mas maging powerful po yung knowledge na yan, dapat talaga ma-apply natin, no? And we are proud to say that we already reached 16 million mark. Mas higit na po yan kasi as of August 2 pa po ito, di ba? So, mas maaga sa 2030 na ma-reach yung ating 30 million na tina-target ay magpapatuloy pa rin naman talaga ang mission kasi malaki naman talaga ang population natin, di ba? So, yun, mas madami tayong maturuan na co-Filipinos natin, then mas makakatulong po sa ating lahat yon, no? And even sa economy po natin. And ang mission po ni IMG is to help create wealth for families, no family left behind. Ano po ibig sabihin nito? Once na matutunan po natin at maayos yung finances natin, wag po nating iwan yung pamilya natin. L- Um, siguraduhin po natin na kasama po natin sila na maging successful din po financially. And even our relatives, friends, okay?
So, ang bili po natin sa IMG na ngayon ay marami pong nag-i-struggle financially, hindi po dahil sa kakulangan ng pera. Niniwala po ba kayo dyan na may sapat na pera naman po para sa lahat? Pero yung nakikinabang lang ay yung marunong mag-handle or mag-manage yung finances nila. Yung hindi po marunong, dumadaan lang sa kamay nila. So, it's not the lack of money, it's the lack of financial information. At yan po ang tinutugunan natin sa IMG. And our core purpose is to help end national poverty. Sa pagpapatuloy po ng ating mission dito sa IMG, mas madami pong matututo no, na maging matalino pagdating sa kanilang kaperahan. Liliit po yung magpo-fall into poverty. Okay? So we want to help families improve their financial well-being and upgrade the quality of their lives through our complete solution. And we call it the Triple E. So ano po yung Triple E na to? It is the complete solution to build a solid financial foundation. So, isa-isahin po natin yan. So, of course, uunahin natin yung education, then isusunod natin yung execution, and third E is entrepreneurship. Okay? So, dito muna tayo sa first E. Di ba, madami naman po talagang nagbibigay ngayon ng mga seminars, talks, di ba? But here in IMG, what we provide is the right knowledge and financial strategy. So, bakit ba education yung top priority natin sa IMG, 'di ba? Bakit ba tayo nagtuturo ng financial literacy? So tingnan po muna natin yung mga realities in life. So reality number one, when it comes to securing and saving their future, may kilala po ba kayo na mabait na tao naman siya, pero kinakapos pa din, no? Ah, part dapat natin ng character natin na mabait tayo or mabuting tao tayo, pero hindi guarantee na pag mabait ka, mayaman ka. Okay? Hardworking naman, 12 hours nagtatrabaho, minsan after 12 hours may side hustle pa. O kaya naman, ano ba yung mga example ng hard work, mga mahirap na trabaho? Construction worker, what else? Security guard, 'di ba? Na kung titingnan natin, grabe yung pagtatrabaho, pero minsan parang kinakapos pa din. So, hindi guaranteed din na kapag hardworking ka, mayaman ka. No? So, dapat mas matutunan natin din na hindi lang tayo nagtatrabaho para sa pera, at matutunan din natin na papaano ba magtrabaho ang pera para sa atin. Then, smart people, pag kinausap mo, parang ang dami-dami naman niyang alam. Pero pagdating sa diskarte sa pera, medyo kulang. Or ito naman, bata pa pero baon na sa utang. O kaya naman, may mga kilala po ba kayo? Tumanda na lang kakatrabaho pero wala pa ring ipon. Teachers, engineers, doctors, kung titingnan natin itong mga profession na to, dapat secured na itong mga to. Pero even them, they fail. So many end up retiring without enough saving. Even these people don't set out to fail kasi wala naman pong magpaplano na pagdating ng araw, gusto ko mag-fail ako, di ba? Wala namang ganyan. But bakit po nangyayari pa din, no? So they do because they fail to plan and manage their personal finances. Walang magpe-fail, of course, na or walang magpaplano na pagdating ng araw ay mag-fail, pero kapag hindi rin natin napagplanuhan yung future natin ngayon pa lang. So, ang kahihinatnan pa din po nun ay failure pa din, no? So, nangyayari din po yan dahil nga sa kakulangan din po ng financial education. Hindi rin po alam kung paano, no? And reality number two, many people believe that financial education is only for the wealthy. So may ganitong thinking po ang karamihan na parang pag-usapang pera, ay hindi ako pwede dyan. 'Di ba? Maliit lang sahod ko, pang mayaman lang 'yan. Pero ang dami-dami nating kakilala left and right, 'di ba, na gustong namang maging mayaman, gustong maging wealthy, pero bakit ayaw pag-aralan, 'di ba? Kaya nga kung titingnan natin, mabibilang mo lang sa kamay yung mga nakakonect right now. 'Di ba? Ah, dahil ngayon, they have this wrong thinking na pag-usapang financial education, it's only for the wealthy. So, kino-correct po natin yan. And another wrong thinking ay ito po, kapag po may mga financial challenges, ang alam lang po na solusyon is kanino mangungutang, kanino manghihiram. So, binabago din po natin yan, no? Okay, so reality number three.
Ito naman po para sa mga OFW, no? Hello po sa inyong lahat na mga OFW, mga magigiting na OFW. Hello po. But sabi dito, many OFW work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor, no? So, 'di ba, talaga namang hindi biro ang pagsasakripisyo ng ating mga magigiting na OFW na mapalayo, no? Hindi lang 'yan physically, emotionally, lahat-lahat na, no? Hindi biro ang paglayo, pero ginagawa 'yon, sinasacrifice 'yon para nga mabigyan nila yung pamilya nila ng magandang buhay. Pero ang kailangan din natin matutunan na dapat habang nasa ibang bansa tayo, talagang nag-sacrifice tayo na lumayo, ay makapagtabi-tabi na rin tayo, no? Para pag kailangan na nating i-let go yung OFW job natin, nakapaghanda tayo. Hindi tayo mapabilang dito sa mga ah, sitwasyon na to na dahil walang binago sa finances nila, pag-uwi ng Pilipinas, ganun pa din, no? Mahirap pa din. Okay? So, kailangan nating matutunan talaga na sabayan yung habang nagtatrabaho tayo, binibigay yung best for our families, make sure na makapag-alat din tayo para sa future natin. Okay? And reality number 4, ito naman usapang bonus. No, lalo na nangangamoy bonus na or baka may naka-receive na, no? So basahin ko po muna dahil talagang ang laking bagay or relate talaga ako dito no nung ako'y empleyado pa ay talaga syempre nakaka-receive tayo nito. Okay? So kung itatabi mo ang iyong 13th month pay o bonus sa loob lamang ng 6 na taon, batay sa power of compounding interest, maaari ka nang magkaroon ng halos 10 milyong piso na ipon at investment sa loob ng susunod na 40 taon. Kung magsasakripisyo ka sa loob ng 6 na taon, maaari mo nang mabago ang iyong buhay. Okay? So, before IMG, nung di ko pa to alam, talaga naman, of course, nagsishare tayo kasi alam naman natin na pag bare months, or pag Christmas, it's sharing, 'di ba? But then, yun nga, yung ibang portion talagang nagagastos, di ba? Kasi nga, kung titingnan naman natin, totoo namang excess money to. Kaya nga siya 13th month eh. Kasi 12 months lang naman talaga. Pero yun nga, dahil hindi na back upan ng education, ay hindi talaga siya na ah, hindi siya na itatabi properly. Kumbaga, walang awareness na, oo nga no, preparation na nga naman to kung naitatabi at na aalat lang na allocate ng tama. No? So, dito ko po sa IMG natutunan. Kaya nung na-discover ko to, minake sure ko po na some portion of my bonus or 13th month pay po ay maitabi. Kasi ito ay isang hakbang na din para talagang masigurado natin na pagdating ng araw, meron tayong maaasahan. Okay? Now, punta na po tayo. Introduction pa lang pala, no? So, ito na po. Sa campaign po namin sa IMG, marami po kaming mga materials and tools na ginagamit. At isa po itong libro na to, no? The SSBYF book. Okay, so yung mga gusto po magkaroon ng physical copy, I encourage everyone na magkaroon talaga ng physical copy kasi iba pa din kapag meron tayo ng book na to, no? At least, hindi man natin syempre lahat ma-absorb ngayon dito sa orientation, pwede nating balikan. At magiging guide din talaga to sa ating financial life if we have this copy of the physical book po, no? So, approach nyo lang po yung taong nag-invite sa inyo. Paano po magkaroon ng kopya nito? So, dito po ikot yung discussion natin at simulan na po natin. The chapter 1 of the book talks about knowing the basic financial concept. Kapag gusto po nating maging expert pagdating sa finances natin, dapat alam po natin yung basic, no? Doon po magsisimula. Okay, so sabi dito, financial independence is not only a dream. Di ba lahat naman tayo, gusto natin, may mga gusto tayong maabot, may mga pangarap tayo. Pero sabi dito, hindi siya dapat pangarap lang. Kung gusto natin ng financial independence, dapat priority siya. No? I-priority natin siya. So para daw magkaroon tayo ng financial independence, dapat matutunan natin itong mga bagay na to. We need to learn how to make money, save money, grow money, and protect money.
In making money, of course, magaling tayong mga Pinoy dyan, no? Kaya nga, di ba, kahit hindi yun yung pinagtapusan, papasukin natin. Basta magbibigay yun ng income para sa atin, sa mga pangangailangan natin, ng pamilya natin. So, ang kailangan na lang idagdag is how to save, kumbaga paano makapagtabi mula doon sa kinita na yon, then paano naman palaguin yung naitabi na yon, at paano yun maprotektahan, no? Yung pinalago na yon, maprotektahan para mapasa natin to our next generation, no? Kasi isip nga po tayo ng kakilala or kahit sabihin pa nating best friend natin, no? Meron kaya magsasabi na ako nang bahalang kumita para sa'yo, itabi yung pera mo, palaguin yung pera mo, protektahan yung pera mo. Meron ba kayong kakilalang ganyan? Kung meron, napakapalad nyo po. Pero malaki yung chance na wala. Kasi nga po in reality, no one else will do this for you. Kaya nga po natin siya pag-aaralan, no? We have to do it ourselves. Okay? So now, so this is the proper way of building wealth, no? Ito na po ngayon. Ito na yung isa sa concept na tinuturo po sa atin dito sa IMG, no? So this is the building blocks of a strong financial foundation, no? Kung susundan po natin to, ay definitely makakapag-build talaga tayo ng wealth. So sabi dito, like building a house, you must build it from the ground up, no? Mula baba pa pataas. So a strong foundation will result to you having sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquakes. So following these 5 building blocks will help build and secure your financial future. So ibig sabihin, kung susundan daw po natin to step by step, kapag may mga dadating po tayong money-related storms, ito po yung kumbaga sa bahay, 'di ba? Kapag matibay yung bahay, hindi po siya basta-basta masisira. So sa financial house po natin ganun din. Kapag matibay po, pag ganito po natin siya nasundan, no? Pag matibay yung financial house natin, kapag may dumadating po ng mga financial challenge po, hindi basta-basta magba-back to zero. Okay? So, isa-isahin po natin yan. So, di ba, from the ground up. So, mula baba papataas. So, sabi dito, you should consider your healthcare and protection as a priority. Kasi nga, di ba, from the ground up. So, yun yung first 2 steps. So, basahin ko muna explanation why. So, even if you save a few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. So, before IMG, syempre, pag-usapang pera, parang ang unang pumapasok talaga sa isip natin, or ako personally, investment, no? Pero napaka-bless ko po na matutunan talaga tong tamang building blocks. Pero let's say, syempre, out of awareness, ito talaga lang yung alam natin, investment, no? So, bigay tayo ng scenario. Let's say, meron tayong 100,000 investment. Kasi nga, yun yung alam natin. So, that's the only resources that we have. Pero, biglang nagkasakit, 100,000 investment yung meron ka, wala kang healthcare fund. So, pag nagkasakit dahil walang healthcare fund, anong gagamitin natin pampagamot? Siyempre, yung 100,000 investment natin. Mura o mahal ba magkasakit ngayon? Di ba po ang mahal magkasakit? So, saan naabot minsan yung 100,000 natin? No? Minsan hindi tayo sure kung ah, minsan nga in one day, naubos yung 100,000, no? Ganun kamahal magkasakit ngayon eh. So kung ubos na po yung 100,000 na investment natin at hindi pa tayo magaling, ano pong gagawin natin? 'Di ba? So either hayaan na lang natin, pero syempre hindi po tayo ganun, lalo na tayong mga Pinoy, ilalaban talaga natin yan. So, gagawin natin, mangungutang para lang talaga makapagpatuloy sa medication. 'Di ba? So may sakit na, may utang pa, no? Nagdoble-doble na. Another scenario, 100,000 investment, then something happened dun sa breadwinner, no, ng pamilya, at wala siyang life insurance. So ibig sabihin, yung 100,000 investment lang yung may iwan dun sa pamilya. Paano kung yung pamilya na yon na naiwanan, wala naman trabaho yung katuwang niya,
Kasi nga, full housewife lang, no? Nag-aalaga sa mga bata. Tapos maliliit pa yung mga anak. Enough kaya yun, no? Para makapagtapos yung mga bata. At mamaya, baka may bayarin pa, no? May mga bayarin sa bahay, di ba? So, ah, yun yung dahilan kung bakit ito yung first two step. Na habang binibuild natin yung wealth natin, dapat protektahan muna natin yung sarili natin. That's why getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. So ito po ay isa sa sekreto ng mga mayayaman. Okay? So now, money talk, strategies of the wealthy. No, tingnan po natin kung alin dito yung strategy natin, no? Same ba tayo no sa strategies ng mga wealthy? So tingnan natin. So, most people, no, once na matanggap po nila yung income nila, inuuna po yung gastos. Kung may matira, isi-save. No? So, yan yung strategy ng most people. So, ang tanong, may natitira kaya? No? Ang strategy po ng mga wealthy people at iba naman, pinagbaliktad. Pag natanggap nila yung income nila from their job or businesses, inuuna talaga yung pagsisave. Yung matira, yun pa lang yung gagamitin for expenses. Okay, so yun yung strategy naman ng mga wealthy people. So another, most people consider healthcare and insurance as an expense. So for them, gastos lang yung healthcare insurance. But for wealthy people, ang strategy nila, they consider healthcare and insurance as an investment kasi nga, ang wealthy people, mataas yung financial literacy. Kaya alam nila how it works. Kaya naintindihan nila na investment po yun. So most people work hard for money, but wealthy people, hindi lang po silang tatrabaho para sa pera, they let also money work for them. No? Kasi kung tutusin, mga hardworking din po yung mayayaman. Pero alam din po nilang pagtrabahuin yung pera para sa kanila. Pwede pala yun? Yes, pwede po. No? At yan po ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod na chapter. Kaya focus po tayo ha. So the difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future. So most people, very short term lang. Like for example, sumahod ng A15 hanggang katapusan lang yung pagpaplano. Minsan nga hindi na inabot ng katapusan, di ba? But wealthy people, very long-term ang planning yan. May plano na sila 2 years from now, 5 years, 10 years, minsan up to retirement. So, ganun ka long-term. Okay? Okay, so another concept. So, isa sa mga concept na tinuturo natin sa IMG, the X-curve concept. No? Listen very carefully po. Napakaganda ng concept na to. No? Dahil istorya po ito ng buhay natin. So, it involves two lines, wealth line and responsibility line that run to opposite directions during your lifetime. So, ito yung illustration niya. Ito pong red line na pababa, ang tawag po dyan ay responsibility line. No? Yung mga responsibilidad natin. Ito namang green line pataas, yan naman po yung ating wealth line. So, two lines forming X, kaya po siya tinawag na X-curve. Okay? So, ang goal natin, habang tumatanda tayo, dapat po yung mga responsibility bumababa, yung wealth ang tumataas para makapag-build tayo ng wealth. Okay? So of course, part of our responsibilities, syempre no, kaya nga tayo nagtatrabaho dahil sa mga pangangailangan natin. 'Di ba? Food, shelter, clothing, education, healthcare, minsan may utang pa, 'di ba? So yan yung mga responsibilities natin. Again, our goal, mapababa yan, no? Ganito dat natin pinipicture out yung ating X-curve para talaga makapag-build tayo ng wealth. Kasi kung habang nag-age tayo, tumataas din yung mga responsibilities na yan, ay hindi tayo makapag-build ng wealth noon, di ba? Pero syempre, habang wino-workout natin yon, may mga pwede mangyari, di ba? Kaya nga yung word na life may if sa gitna. Ibig sabihin may mga what if. Pero kagandahan dito sa X-curve na to, matututunan natin na alin man tayo mag-fall sa mga what if ng buhay na to, pwede po siyang mapaghandaan. Okay? Okay, so are you ready? Yan. So, una pong what if. Tingnan na po natin no, ano-ano yung mga what if na to. So, first what if po, what if we live too long? No? Nabuhay tayo ng mahaba. Good news po ba o bad news? No?
Good news, kasi syempre, mas makakasama natin yung mga loved ones natin. Mas ma-enjoy natin yung buhay natin. Pero Coach Mel, bakit may follow-up question? Bakit may bad news? So, bakit pwede pong maging bad news? Kasi nga po, kung humaba yung buhay natin, pero wala po tayong pera, no? Hindi natin napaghandaan, magiging bad news po siya. It can be a disaster. Kasi nga po, magiging burden po tayo sa family. 'Di ba? Kaya naman, even matanda na tayo, kailangan natin magtrabaho. 'Di ba? So, ang may solusyon po dyan. At ang solusyon po dyan ay investment so that pag di na natin kaya magtrabaho, there's someone na take care po sa atin sa pamamagitan po ng ating investment. And of course, long-term healthcare kasi 'di ba kailan ba lumalabas yung sakit, 'di ba? During our old age, no? So, mas mahirap pag di natin napaghandaan ah, may sakit na, no? Talagang mas nagiging burden talaga sa pamilya. Okay? And another what if? What if we die too soon naman, no? Lalo na kung tayo yung breadwinner ng pamilya, no? Who will take care of our responsibility, di ba? Kasi nga, kung tayo yung breadwinner. So, ang solusyon naman po dyan ay life insurance. Because life insurance is income replacement. Hindi man pumapalitan yung buhay natin, pero at least po ma-replace yung income na pinoprovide natin sa pamilya natin. So that's the importance po of having enough life insurance coverage. Lalo na nga kung tayo yung breadwinner ng pamilya. And another what if ma-disable po or magkasakit, which is talaga namang possible at pwede din ito mangyari. So still the solution is enough coverage of insurance and healthcare. Okay? Now, para mas maintindihan po natin, lagyan po natin siya ng ah, amount. No? Mamaya, makikita po ninyo yung formula paano po kunin yung minimum responsibility natin. But in this example, let's say, meron tayong 3 million total responsibility, zero savings pa. So, di ba, ito yung starting point natin, no? Kung sisimula pa lang tayo. Wala pang ipon, kaya ang taas pa ng responsibility. But eventually, sa pagpapatuloy natin mag-ipon, mag-invest, let's say, nakaipon na tayo ng 1 million. So, yung responsibility po natin, bababa na yan to 2 million. So, yun po yung connection nila ng X-curve, no? Habang tumataas yung wealth line, sabay naman bumababa yung mga responsibilities or yung responsibility line. Okay? Until ma-reach na natin yung 2 million savings and investment, responsibility goes down to 1 million na lang. Okay? Until ma-reach na natin yung target which is 3 million, 'di ba? Kanina responsibility siya, pero once na ma-reach mo na siya sa savings line mo or sa wealth line mo, then that's the time ma-zero out na yung responsibility. Okay? So, klaro po? Okay, so may 4 stages po sa financial life natin. So during our younger years, di ba nga nabanggit natin, nagsisimula pa lang tayo. So obviously, zero savings pa that time. Yun yung stage 1. Kaya ang taas pa ng responsibility. Stage 2, ito yung may konti na tayong ipon, pero mas mataas pa, of course, yung responsibility natin. Stage 3, mas mataas na yung ipon sa responsibility. And stage 4, ito yung moment na reach na natin yung ating target, no? At na-zero out na yung responsibility. Okay? So, make sure you retire at stage 4, no? So, at stage 4 po, dun mo masasabi talaga na meron ka ng passive and permanent income, may lifetime retirement na, may healthcare fund na, debt-free na, kumbaga wala ng utang at kung may mga anak man, they are working independently na, no? So, kung nasa stage 1 po tayo ng financial life natin, make sure po na dito tayo lahat mag-retire, no? At ma-reach po natin yung stage 4 o yung tinatawag na financial freedom. Ito po yung i-goal nating lahat, 'di ba? Kaya nga tayo nag-aaral nito. So, gusto natin lahat marating to. Gusto niyo rin po bang marating ang stage 4? Okay? So now, ito po yung formula, yung
para ma-compute po ninyo yung minimum responsibility ninyo. Yung yearly income multiply by 20 to offset inflation. So kung kumikita po kayo ng 25,000 in a month, that's 300,000 in a year times 20. So 6 million po dapat yung inyong total responsibility or minimum responsibility. So every peso saved is a peso reduction of your responsibility. Okay, so madami na po bang natutunan? Tapos na po tayo sa chapter 1. We're now on chapter 2, choosing the right healthcare. So in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this course. So lahat naman talaga ngayon nag-upgrade na, 'di ba? Science, even gadgets, technology, 'di ba? Kaka-upgrade nga lang ng ano yung sikat ngayon, iPhone, ano ba 'yon? Ano? So ganun din po, especially sa science. Sumasabay din po 'yan, no? Kumbaga kahit na meron naman na sanang gamot or treatment kasi nga 'di ba nag-upgrade yung science, ibig sabihin mas kaya na nilang makapagbigay ng mga magagandang treatment dun sa mga sakit, pero bakit yung iba hindi pa rin nila ma-afford, no? Dahil nga yun, wala pong pera pampagamot, kaya marami pong namamatay. So ang gusto po natin dito na matutunan ay ah during our productive years, dapat po nakakapagtabi na po tayo for our long-term healthcare. Kasi 'di ba, sino po dito yung may mga healthcare from their company? Kumbaga may mga libreng healthcare. Kasi 'di ba pag may libre kang healthcare, no, mapalad ka pag dito sa Pilipinas kasi hindi lahat unlike sa ibang mga bansa mandated. Pero sa atin pag meron kang healthcare, mapalad ka talaga. So, pag may healthcare kang libre, kayang-kaya po natin sa executive at payward, 'di ba? Kasi nga may coverage, no? Pero papaano kung wala ka na diyan sa company, retire ka na, no? So wala ka ng healthcare coverage, kaya mo pa rin bang ibigay yung executive or payout pag nagkasakit ka, no? Yan yung iiwan ko pong tanong sa inyo. Kasi ang gusto nating matutunan dito, dapat mapaghandaan siya. Para ng time na yon, kasi 'di ba kailan ba lumalabas yung sakit? 'Di ba during our retirement? Kung doon mo na ma-experience or mararamdaman lahat ng pagod mula doon sa ilang taong pagtatrabaho mo. So, dapat mas mabigyan mo yung sarili mo ng comfortable ah, na medication, 'di ba? So, kapag hindi natin napaghandaan, dito tayo babagsak sa charity ward, no? Nakakita na po kayo ng charity ward. Kung gusto niyo po yung sitwasyon sa charity ward, then sige po. Okay. Pero kung ayaw po natin, kasi syempre mas gusto natin komportable tayo, then this is the time po na makapagtabi-tabi na po tayo for our long-term healthcare, no? Okay? So, paano po natin malaman kung may maganda pong coverage yung isang healthcare? So, ito po yung mga dapat natin tingnan. Dapat po meron siyang short term, ibig sabihin, pag nagkasakit, magagamit, and long term, kahit beyond 60 na, magagamit pa rin. Okay? And meron ba siyang guaranteed renewal? Meron ba siyang guaranteed savings and investment? Ibig sabihin, pag hindi nagagamit yung healthcare fund, mas lumalaki. And meron din, di lang ba healthcare, no? Meron din ba siyang life insurance? Kung check po lahat ng apat na yan, then ang gandang healthcare coverage po na yan. Yan. Okay. So, tapos na po sa chapter 2, we're now on chapter 3, understanding purpose of insurance, no? Ano ba ang importance talaga nito? Bakit kailangan natin siya i-provide sa sarili natin? So, tingnan po natin. So, insurance is for protection should anything happen to you. While insurance is not a fun topic kasi nga related into death, so, critical part po to ng financial strategy natin. So most people have good protection on their houses and cars, but you have enough for their loved ones, no? Pag usapang insurance kasi, no, minsan, mabuti pa yung sasakyan tsaka bahay may coverage Pero yung may-ari ng sasakyan at bahay, pag tanungin mo, sasabihin pa, alin ba dyan yung mura? No? Kasi nga lack of financial education Na kung titingnan natin,
pag nawala yung income generating, kaya-kayang buhayin ng sasakyan at bahay yung pamilyang may iwan. Diba? So, dapat mas naiintindihan natin na kung sino yung income generating, no? Dapat meron siyang enough insurance coverage dahil kung meron mang pinaka-importanting asset or pinaka-importanting bagay na dapat natin proteksyonan, ay yun yung pamilya natin at hindi yung mga asset. Though, syempre, tinuturo natin sa IMG na importante rin naman na may coverage yung asset. Pero dapat mas may malaking coverage tayo kasi nga pinaka-importanting asset naman talaga natin is yung family natin, 'di ba? So, matututunan po natin yan dito po sa ating e-workshop 2 dahil once we sign up as an IMG member, part po ng ating benefit, financial education benefit, no? Ito pong workshop. So, in e-workshop 2, we will learn the building a strong financial foundation and proper protection. Doon po natin mas maintindihan to. Okay? Okay, so we're now on chapter 4. Ito po ay isa din sa mga importanteng bagay na pinag-uusapan natin sa IMG, no? So, type nga po ang 4 no, sa mga walang utang, no? Ayan, so yung mga nag-type ng 4, umanda kayo, i-chat ko kayo mamaya, yung mga walang utang. Okay, so biro lang po. So why should we manage our debt? So pag-usapan natin, bakit, no? So because debt can turn into a disease. So it could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So, totoo po ba to na pag may utang po tayo parang nalilimitahan yung freedom natin? Kasi nga 'di ba, pwedeng may mag-text sa'yo, tumawag sa'yo, maniningil, mag-chat sa'yo, 'di ba? So parang stress din talaga 'di ba po pag may utang, 'no? So, you can never be truly free until you are debt-free. Okay? So, kung ito man po yung isa sa financial concern natin, so mag-iiwan po tayo ng ilang mga tips. Pero yun nga, may higher series of training po tayo tungkol dito, no? Kung ito yung isa sa financial concern nyo. So, ito po yung ating mga tips, no? Para sa may mga debts right now. So, control your debt or debt will control you. So, first strategy po is sa may mga credit card, mga credit card holder po dito, meron ba? So, what we suggest is to pay off your credit card debts in full and on time. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga advices na bayaran lang in minimum. Ay, gustong-gusto po yan ng company, credit card company. Kasi nga, mas mababaon po kayo sa utang eh, mas lolobo po yung babayaran nyo, no? So, dapat po ay bayaran siya in full and on time. And kung hindi po talaga confident enough dun sa paggamit ng credit card, what we suggest is gamit na lang po tayo ng cash or debit cards kasi mas alam natin magkano lang yung dapat nating gastusin, i-spend, di ba? Kasi pag credit card, kaya nababaon sa utang kasi kaskas ng kaskas lang eh, no? Hanggang sa dumating na lang yung bill, ay yun nga, magugulat siya, baon na siya, no? And make a list of all your debts and pay them off one at a time. Mas maganda po nakasulat para alam mo talaga yung mga dapat mong i-target na bayaran hanggang sa ma-zero out mo siya. And ito po, kung marami po talagang utang at may mga nakatenga po na asset, ay ibenta po, lalo na kung di naman siya nag-generate ng income, no? Kung magastos ka lang. So, ibenta, then bayaran lahat ng utang, tapos mag-start po, no, na mag-build ng solid financial foundation. And ito po, syempre may mga time naman talaga na bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman kailangan. So make sure po to spend on necessities. No, yung mga kailangan muna talaga para other portion po ay maibayad natin sa ating utang. And ito yung pinaka-importante at pinaka-gusto ko. Increase our cash flow para talaga mas mabilis nating mabayaran yung utang natin, no? So gaya ng sabi ko, dito nyo po yan matututunan sa higher series of training natin sa workshop 1. That's our exclusive benefit number 3, increase cash flow and debt management. Okay, so we're now on chapter 5, building an emergency fund.
no? So, nangyayari po ba ang emergency? May emergency fund po ba? O emergency lang walang fund? Okay, so are you prepared for this emergency? So handa daw po ba tayo if biglang mawalan ng trabaho? No, gaya nung nangyari nung pandemic, no? Marami talagang nagkaroon ng malaking realization diyan. Okay, so handa daw ba tayo if may ma-hospitalize for extended time, tragic death, catastrophes, no? Usong-uso dito to sa atin sa Pilipinas, typhoon, flood, earthquake, no? So no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Kaya nga siya tinawag na emergency. So what we suggest is to save at least 6 months equivalent of your monthly income, no? So, hindi naman siya kailangang bigla, dahan-dahan. Kasi hindi naman palaging may emergency. Basta see to it na yung fund na itatabi natin for emergency is nakaalat lang talaga siya for emergency. No? Hindi kasama dyan yung pag may sale ha. Halimbawa, may sale, di ba? Pag nagtatapat yung numero, 99, 10, 10, 11, 11, di ba? So, may mga sale yan. So, pag may emergency fund ka, tapos nag-sale, hindi yan yung, hindi dyan kukunin, okay? Dapat klaro tayo dyan, ha? So, ah, hiwalay po talaga siya sa savings natin, no? So, again, gagamitin mo lang yung emergency fund mo pag may mga emergencies. So, dahan-dahan natin itong i-bill. For example, every week, 100 pesos or every sahod, 500 until ma-reach natin yung 6 months equivalent. No? At ang pagkakaroon po ng emergency fund ay magpe-prevent po sa atin para makapangutang. Kasi 'di ba, kaya din naman nangungutang kasi nga po pag nagkaroon ng emergency at wala kang emergency fund. So ito po yung isang strategy para makaiwas po tayo sa pangungutang. Okay, so we're now on chapter 6, saving the right way. Hindi sinabi mag-ipon lang, dinugtungan right way. So, ibig sabihin may wrong way pala. So, tingnan natin. So, I've been working hard all my life but I wasn't able to save anything. Where did my money go? May nakapagtanong na ba sa inyo yan? Tagalogin ko para mas ramdam. No? Tagal-tagal ko nang nagtatrabaho Pero di pa rin ako nakakaipon. Nasaan na kaya yung pera ko? Nagtanong na po sa inyo niyan? Kung meron na, there's a high chance po na mali yung formula ng pag-ipon. No? So, at paano ba yung wrong saving formula? Ganito po yan. Once na matanggap natin yung income natin, nauuna po muna yung expense, yung pagkakagastusan, and then yung matitira isi-save. Yun nga lang dahil inuna mo yung pagkakagastusan unlimited yan, hindi nauubos ang pagkakagastusan, di ba? Pag natanggap natin sahod natin, of course, given na may bayarin tayo sa utilities, phone bill, credit cards, di ba? Pero minsan, yung tinatawag na pay yourself first, di ba? Punta tayo ng mall, nightlife, coffee shop, di ba? Dine out, designer clothes, hindi makapagdamit ng hindi branded. Tapos yan, pag may mga latest na labas ng iPhone, di ba? Kahit may cellphone pa naman. So, ibig sabihin, napakarami talagang pagkakagastusan. No? Kaya wala talagang matabi kasi wala nang matira. No? So, yun yung alam kasi natin na pay yourself first eh. Kumbaga parang deserve ko naman to eh. Kaya punta ako dito, kain ako, gastos ako. No? So, ang ending, ubos na yung sinahod, ano mangyayari? Balik lang ulit sa pagtatrabaho. Eh kung titingnan natin itong mga companies na to, mayayaman na hindi pa. Mayayaman na, di ba? Pero bakit pag natanggap natin yung sahod natin, inuubos lang natin dito? Di ba? So, ganito po yung correct saving formula. Yung talagang pagbabayad or pay yourself first na tinatawag at tinuturo natin. So, dapat once we receive our income, mauna po yung savings, no? At yung matira po ang para sa expenses tsaka palang lifestyle. Okay? So, di ba pinagbaliktad lang? Kanina expenses yung nauna, wala talagang mas-save. Pero dito, nauna na yung savings. 'Di ba?
Pero dito po sa IMG, this is what we teach or we practice, the better saving formula. And we call it the prosperity formula. So once we receive our income, in respect po no kung ano man pong religion natin, unahin po natin yung tithes, 10%, no? Then followed by 20% savings, then yung matira pong 70% will go to our expenses and lifestyle, no? So, kung hindi po makaipon, ito po yung gamitin na formula. Imagine in the span of 6 months kung gaano kalaki na po no ng 20% savings natin yung naitabi natin, no? So pwede niyo pong picturean for those na hindi makaipon, ito po yung gamitin na formula. Okay? Now, how are you doing so far? So this is the general formula, no? So example, 10 taon ka na nagtatrabaho, kumikita ka ng 300,000 in a year, so ibig sabihin, kumita ka na pala ng 3 million. Wow, milyonaryo ka na pala. But out of the 3 million, magkano na kayo nasa savings mo? So ikaw yung makakasagot niyan, no? So lagi niyo pong tatandaan, it's not what we earn that counts, it's what we keep. Kahit po kumikita ka ng milyon pero wala kang natatabi, ay paulit-ulit ka lang po magtatrabaho, no? Dahil yung hindi naman po doon sa kinikita natin tayo makapag-generate ng wealth, kundi doon po sa tinatabi natin. Okay? Clear? Now, yan, usapang investment, no? Medyo may numbers na po to. So, kilala niyo po siya, si Mr. Albert Einstein, no? Sino yung umabot dito? Okay, so siya po ang nakadiscover, no? Dahil 'di ba, alam naman natin na si Sir Albert Einstein ay isa sa pinakamatalinong tao. So siya po ang nakadiscover ng Rule of 72. Ito pong Rule of 72 na to, dito natin malalaman kung kailan po dodoble yung pera natin. So ang formula po niya, 72 divided by the interest rate kung saan naka-invest yung pera mo, and that's the time that the number of years for your money to double. Yung doon yung malalaman. Okay? So magbigay tayo ng example para mas maintindihan. For example, you have 10,000. Finally, mag-open ka na ng savings account sa bank. Kasi dyan lang naman ang alam natin na paglagyan eh, di ba? Karamihan. Hindi naman lahat, karamihan. So, may idea po ba tayo kung magkano yung interest rate ng bank? So, yan. Less than 1% po, no? Balikan natin. Okay. Pero let's say, para hindi tayo mahirapan mag-compute, sabihin na natin 1% yung interest rate. So, apply natin yung formula, 72 divide 1, kasi nga, di ba, 72 divide the interest rate. So, equals 72. Ibig sabihin, yung 10,000 mo, ay kailangan mo maghintay ng 72 years para maging 20,000. No? So, kung 30 years old ka ngayon, 102 years old pa bago maging 20,000 yung 10,000 mo. Masaya ka ba niyan? Tagal, no? Pero yun nga, dahil dito yung awareness natin na paglagyan, so karamihan dito lang naglalagay. To. So, let's say mas mataas na interest rate at time deposit. No? So, apply natin yung formula, 72 divide 4 equals 18. So, money doubles every 18 years. Pero, kailangan sa time deposit, di ba, higher amount, mas malaki. So, let's say, 100,000, may 100,000 ka at age of 29. So, plus 18 years, kaya pagdating ng 47, 200,000 na. So kahit pa paano, mas mabilis-bilis, 18 years compare kanina, di ba? 72 years. To kahit pa paano, medyo realistic. So let's say, na-retain mo pa yan at age of 65, so 47 plus 18. So pagdating mo ng 65, 400,000 na siya. Okay? So mas okay, 'di ba? Pero syempre, hindi naman yan papatulugin ni bank sa vault yung pera mo eh. Kasi syempre, business din yan. So, anong gagawin ni bangko? Syempre, i-reinvest yan sa mas mataas na interest rate. So, let's say si bank, in-invest niya sa 12%. So, let's apply again the formula, 72 divide 12 equals 6. So, money doubles every 6 years. Mas mataas na interest rate, mas mabilis magdumoble yung pera.
Kaya yung 100,000 at the age of 29, pagdating ng 65, 6.4 million na. Laki na, million na eh. But out of the 6.4 million, magkano yung mapupunta sa'yo? Magkano? 400,000 lang. Yung 6 million na difference, kanina mapupunta? Kay bank. Bakit? Kasi hindi naman ikaw nag-invest sa 12%, si bank. Pero kanina yung 100,000 na kapital sa'yo. No? So, sino mas kumita? Ikaw o si bank? Siyempre si bank, no? So, ganun kalaki yung nawawala kapag sasabihin na walang time na pag-aralan to. Di ba? Wala akong time mag-attend dyan sa financial literacy na yan. So, yung ganun kalaki nawawala. Sayang, no? So, ngayon ang tanong, pwede ba tayong mag-invest sa 12%? Yes. No? Kaya focus po tayo, no? Kasi, ituturo ko na po sa mga susunod na slide. So people who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they also let money work for them. So chapter 7 na po tayo, growing wealth through investment. Okay, so halimbawa ikaw yan, naglagay ka ng pera sa bangko, ang tawag sa'yo ay depositor. But in reality po, you're a lender kasi pinahiram mo yung pera mo sa kanila eh. So, saan ba nilalagay ni bangko yung pera na yan? So, nilalagay po yan sa government securities, commercial papers, stock and equities, retail loans, and real estate. No? So, tayo po dito sa IMG, we invest in mutual fund. So, sa mutual fund po, ang tawag sa atin ay shareholder or investor. So, saan ba nilalagay ni mutual fund yung pera natin? So, same po kung saan nilalagay ni bank. Government securities, commercial papers, stocks and equities, real estate. Except sa retail loans kasi pautang po yan. So, the major difference that you need to notice here is that pag si bangko kumita ng 12%, ikaw bilang depositor only earns 0.15%. Or depende pa sa kontrata nyo ni bank. Pero tayo po dito sa IMG, pag si mutual fund kumita ng 12%, tayo po as shareholder or investor also earns 12%. So it answers po yung question kanina na pwede ba tayo mag-invest sa 12%? And isa po itong mutual fund, no? Sa vehicle, no? Isa pa lang po ito. Okay? So, alam po ba natin how mutual fund works? So, ganito lang po siya kasimple. Halimbawa po, noong January 1, ang price ang NABS or price per share po no, nung stocks ay piso. No? So, kung may 1,000 po tayo, ito po yung formula to get the numbers of shares you bought. So, yung 1,000 divided by the current NABS, no? So, 1,000 divide 1, nakabili po tayo ng 1,000 shares. So, pagdating ng February, let's say, naging 2 pesos na po, yung from 1 peso na NABS. Net asset value per share. Yun po ibig sabihin ng NABS. At ibig sabihin, yung 1,000 po na shares na nabili natin, imumultiply natin siya by 2 pesos. Kaya ang value na po ng 1,000 natin ay 2,000 pesos na. No? So if you want to redeem or to withdraw your 1,000 profit, you just need to sell the number of shares that you want to redeem. So kung gusto po natin ma-redeem yung kinita nating 1,000, kailangan lang po natin magbenta ng 500 shares. Okay? Then ito pa po para mas maintindihan natin, no? So, ito po si Phil Equity Management Inc. or si PEMI ay isa sa matagal na mutual fund company. So, nag-start po si FEMI year 1995. That time po, 1.1 peso per share lang. No? Pero alam niyo po ba, pagpalo ng 2024, from 1 peso naging 35 pesos per share na po. Kaya kung naglagay ka ng 5,000 noong 1995, pagdating po ng 2024, ang value na po ng 5,000 ay 168,465 na. Wala po tayong ginawa dyan, nilagay lang natin yung 5,000, then hinantay natin tumaas yung NAVs or net asset value per share. And that's how money can work for us. So, mas maintindihan po natin yan dito po sa ating e-workshop 3 as part of our benefits when we sign up as an IMG member, Building Wealth Asset
accumulation. Okay, so we're now on last chapter of the book, Understanding Retirement and Estate Planning. No? So, bakit ba importanteng maintindihan din natin to? So, sa chapter 8, kapag po na-apply natin yung chapters 1 to 7, sigurado po makapag-build talaga tayo ng wealth. So, dito po, matututunan naman natin kung paano ba natin masigurado na mapasa talaga siya sa next generation, no? Hindi siya mapunta sa government, okay? So protect your future. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? 'Di ba? Who gets your home? Dapat alam po natin yan, properly documented. Who inherits all your bank account? 'Di ba? Kasi may mga nakausap nga ako, asawa na mismo, anak na mismo, hindi nila nakuha yung laman ng bank account right away. So, dapat alam natin to. So, can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? 'Di ba? May mga nabalitaan na ba kayo nung buhay pa yung parents, close yung magkakapatid, nung nawala, nag-away-away na dahil sa mana. So, do you have funds to pay estate tax? No? Ah, kailangan aware po tayo. Kasi nga baka if wala tayong pambayad sa estate tax natin, ay talagang mapunta sa government. No? So we will learn this in our e-workshop for retirement planning and wealth preservation. So ayan, congratulations po, no? So sa lahat po ng attendees ngayon, makakatanggap po kayo ng 20,000 free personal accident insurance. So ibibigay po ito after nyong matapos yung orientation. Kaya focus, tapusin po talaga, no, para ma-receive natin to. And you may invite the people you care in the next orientation schedule so that they can also get the free 20,000 personal accident insurance. Okay? So, quick recap. Ito po yung step by step para po i-build yung ating solid financial foundation, no? Mula baba pa pataas. So, first po ay cash flow. Kasi nga, syempre, kung walang cash flow, ay hindi po natin ma-build yung financial house natin. Kumbaga sa bahay, ito yung pinaka-materialis natin. Then, followed by healthcare fund. 'Di ba? For our protection kasi nga 'di ba pag nagkasakit, affected rin naman talaga yung pag-generate ng income. So we need to secure that we have this healthcare fund. And life insurance para naman sa protection ng family, eliminate debt kasi nga kumbaga sa bahay, ito yung parang anay ng ating financial house. Emergency fund, so when emergency happens, hindi mo kailangang mangutang at hindi rin agad ma-pull out yung investment, no? Lalo na kung di pa siya talaga nag-grow, 'di ba? And pinaka-roof po ng ating financial house is investment, no? So, this is the time, pag na-build na natin from the ground, ay makapag-invest. Siyempre, kailangan natin matutunan to para mabilis talaga natin ma-achieve yung ilan sa mga financial goals natin when we learn how to invest. Okay, so we can help you build your solid financial foundation by bypassing the middleman. So kapag kapag member ka po sa IMG, may access ka na po sa financial companies, ma-enjoy yung mga discounts, no, sa mga financial products that you buy and become your own money manager, no? So tapos na tayo sa education, punta na tayo sa execution. So in IMG, we provide the right platform and the right environment to execute the knowledge and solutions. So sa ngayon po, meron tayong 66 benefits, pero hindi ko po i-share lahat, no? Yung nag-invite na po sa inyo yung magbibigay ng complete benefits. So I will just share with you some of the benefits, no? So, exclusive benefit number 1 po, as a new member, you will instantly have a 1,000 PDF savings accounts which you can easily convert into a Soldivo fund through Ramper Financials. So, sa Solid Financial Foundation po natin, meron na po tayong 1,000 na investment, no? And meron po tayong, ang kagandahan pa dyan, yan, pwede siyang i-convert po yung Super PDF sa Soldivo Mutual Fund account. Okay? At yun, meron po tayong free investment seminars and 0% entry fee po sa mga mutual funds sold by Ramper. So, pag member po tayo ng IMG, automatic investor po tayo ng mga malalaking companies na to. Okay? Then, pagdating naman po sa stocks, may access din po tayo with free investment guidance, analysis, and updates. Ang partner naman po natin ay si MyTrade by Abacus Securities.
Yan. So, mas magiging aware at familiar po tayo sa mga stock code. Mas matiintindihan po natin yan, no? Pagdating naman po sa life insurance, pag nag-member po tayo, ay may insurance starter package na po agad tayo na 100,000 from Manila Bankers. Up to 300,000 po yan, no? Depende po yan sa ating careers in IMG. And plus 50,000, no? Na life insurance coverage with 24/7 Memorial Concert Service tie-up with Everest from Fidelity Life, no? So, pag nag-member tayo, di ba? 150 na agad yung total life insurance coverage natin. So, meron din tayong access sa murang life insurance. Ang partner natin ay si Manila Bankers. So, ang advantage nito, no, kapag may access tayo sa murang insurance, pwede nating maproteksyonan yung pamilya natin sa murang halaga. Hindi kailangan magbayad ng mahal. Pagdating naman sa healthcare fund, ang ating partner ay si Kaiser, no? So, meron tayong access sa healthcare products and services ni Kaiser. So, as healthcare starter package, meron tayong free unlimited consultation for members, discounted medical services for members, and discounted medical services for immediate family members. Okay. Then, meron tayong, yun, kapag nag-member tayo, ay pwede rin tayong makapagbigay ng 20,000, yung pre-personal accident insurance. And meron din tayong e-book. So, dun sa portal natin, nandun po yung e-book. Hiwalay pa po ito sa physical book, no? Then, yung mga workbook po na pinag-usapan natin, yung workshops 1 to 5. So, nandun po yan lahat. And we also have this pre-IMG and Kaiser Braid para sa mga nagsasalamin, no? Pre-computerized eye exam with multi-coated lens purchase, maximum of 2 pairs per year. At ito po, exclusive benefit number 16, sa mga mangangailangan po ng legal assistance program, di ba? So we have free legal consultation of 45 minutes per session for 2 session per year. At kung kailangan po ng other legal services, meron po tayong exclusive members rate. Pagdating naman po sa ito, exclusive benefit number 32, yung mga nagpaplanong bumili ng sasakyan, padaanin po natin sa IMG Auto Program para makakuha po tayo ng huge savings and personalized assistance and enjoy a hassle-free car purchase experience. Okay? And para sa mga OFW naman po, ito po yung kanilang international members exclusive benefits or worldwide protection. So they have accidental death benefit of 500,000, burial benefit of 100,000, accidental medical reimbursement benefit of 100,000, acts of terrorism 600,000, and unprovoked murder and assault 600,000. Kasama din po dyan kung kailangan ng repatriation service, part po ng benefits. Okay. So, sa third E na po tayo, which is entrepreneurship. So, para mabilis po talaga, no? So, here in IMG, we also provide business opportunity to help you increase your income. So, be in the financial industry, that's benefit number 41. So, we can have a business, become financial educator, own your time, help families become debt-free, online system, and achieve the income that you want. So, by maximizing this benefit po, makakatulong to, no? Lalo na kung may utang, makabayad ng utang, mabuild yung emergency fund natin, and yun, mabilis po talagang mapataas yung cash flow natin. So, for the purpose of example, ito po yung income projections, helping one family per week, results in a 24,000 income. So, pag bagong member po tayo, pwede po tayong kumita ng 24,000 per month. If marketing director po, that's 44,400 per month. And for senior marketing director po, ay 56,400 per month. So, malaking bagay po talaga para kung gusto na nating simulan mag-invest, di ba? At yun, yung i-build talaga yung ating solid financial foundation. Mas mabilis kapag nag-take part din tayo, no? Ginawa natin yung business opportunity. And yon, lahat po ng effort natin ay nire-recognize. So, meron pong Travel the World, World Class Recognition, SMD Watch, Rings, diba, Cars, and may free healthcare din po.
Okay, so, and of course, see the world for free. So, ito po yung nag-attend tayo ng convention last year sa Thailand and this year naman po ay sa Singapore, no? So, matututunan po natin yan sa ating e-workshop 5. So, building a business in the financial industry. And more to come, 'di ba? So, bilang IMG member po, meron ka ng one-stop shop, no? Ano man pong kailanganin nyo na pagdating sa finances, meron kayong access. Kailangan nyo ng healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services. So, nandito na po lahat. No, hindi ka na pabago-bago ng kausap. Kasi di ba minsan ganun, kailangan mo ng investment, hanap ka ng agent ng investment. Hanap ka ng agent ng insurance, hanap ka ng agent ng healthcare, ang ending walang nasimulan, 'di ba? So dito hindi mo na kailangan mag-research, mag-analyze kasi nandito na lahat at salang-sala na po 'to lahat. Okay? So, anong kailangan gawin? So, ang kailangan lang, become a lifetime member. So, pag dito po sa Pilipinas, local membership po is only 6,000. Pag naman po sa mga OFW, 8,000 to 10,000. And may yearly renewal po siya na 1,500 po, no? So, 1,500 na lang. So once member na po tayo, meron po tayo kanya-kanyang portal. Nandun po yung mga information and benefits po natin, yung ating mga investment portfolio and certificate, no? Nandun po lahat sa portal. And ito po yung next step, attend financial check-up. So it is equally important po with health check-up. Kumbaga, by attending financial check-up, dito din po natin malalaman kung may sakit sa bulsa, no? So, mas makakatulong po to para ma-address right away. And ito naman po lahat yung goal natin, no? At tinuturo natin, magkaroon po tayong lahat ng solid financial foundation, no? So, yan yung dapat na talagang gawin ng bawat isa sa atin. So, Action 3.1, ito po yung sinasuggest natin na simulan. Start with Kaiser. Kasi po si Kaiser, 3-in-1 investment na siya. Ibig sabihin, pag nag-start ka ng savings plan mo sa Kaiser, madali lang siya simulan at tatlo na agad yung nasasagot niya sa solid financial foundation natin kasi meron na siyang healthcare, life insurance, and investment. No? So, meron tayong higher series of training about Kaiser, but in this example, ay bigyan ko na po kayo ng overview. So, sa example po natin, Plan K100. So, meron pong mas mababa, meron pong mas mataas. So, meron siyang annual policy fee. Pwede kang mag-annual, semi-annual, quarterly, monthly, and pwede din po siyang bayaran na lahat. So, Kaiser Ultimate Health Builder po is a 7-year saving plus 13 years extended period, no? Para mag-mature yung plan. Okay? So, once na mag-start tayo sa savings plan natin sa Kaiser, ay meron na tayo agad mga healthcare benefits na may enjoy. So, at least dapat naka-annual contribution na tayo or naka 1-year contribution na tayo para ma-enjoy natin tong mga free annual physical examination, dental benefits, waiver of membership fee due to death and total and permanent disability. Yan, basic medical benefits. So, yan po, no? Members' choice of room and board, annual benefit, term life accumulation, accidental death and dismemberment insurance, and lifetime network access po, no? So, ang kagandahan po dito, ang total membership lang po ng K100 is only 411,750. But kung di po tayo magkasakit, wala pong nangyari sa atin, ang total maturity na po niya will be 1.1 million na. No? So, that's how money can work for us. And Kaiser po is a perfect answer din po sa ating X-curve. Dahil nga, if we die too soon, meron na siyang insurance. If we live long naman, meron na siyang investment and long-term healthcare. Okay? Then, action step 3.2, protect your family. So, ang partner natin, again, si Manila Banker. So, yung kanina 3-in-1, ito naman po 2-in-1. So, most 18 is the most affordable 18-year term insurance with PDF, ito yung investment, no, yung premium deposit fund. So, ang kagandahan dito,
Like for example, sa age ko, I'm 34 years old. Binabayaran ko lang ay 8,383 1 year na yon. Meron akong 1 million coverage. What something happens sa akin, 1 million goes to my family. So meron na yung accidental death benefit, terminal illness benefit, critical illness benefit, and payers death and disability benefit. Okay? Then, action steps 3.3, dapat po tuloy-tuloy tayo nag-i-invest no, sa ating stocks and mutual funds. So, yun nga, di ba, para mas mabilis natin ma-achieve yung ating mga financial goals and enjoy zero load forever. And action step number 4, learn how to become a financial educator and earn lifetime royalty income by helping families. So, madali lang naman po yung tinuturo natin, no? Yung ginagawa natin, tinutulungan lang din natin or tinuturo lang din natin yung ginagawa natin, no? Yun nga yung pag-build ng solid financial foundation sa ibang pamilya, no? Again, for the purpose of example, helping one family per week will result in a 24,000 income. So the IMG advantage. With these powerful membership benefits, you can build your financial foundation faster. 'Di ba? Mas mabilis. Kasi nga, pwede naman talaga tayong makapag-build din ng solid financial foundation natin outside IMG. Pero mas mabilis pag nasa IMG tayo kasi nga, andito na lahat. Education, mentoring, access, 'di ba? Discounts, andito na lahat. Kaya mas mabilis talaga. So, ang kailangan lang natin gawin is to take action, 'di ba? So, control your future. The future is in your hands. Wala po sa kamay ng mga employer natin o sa gobyerno natin. Nasa mga kamay po natin. Kung gusto po nating maging wealthy, don't let other people do it for you. Kaya nga natin to pinag-aaralan, 'di ba? We have to, again, DIY. Do it ourselves. Be your own manager, understand how money works, and make money work better for you. Sabi nga po ni Sir Bill Gates, if you're born poor, di mo yan kasalanan, 'di ba? Kasi hindi naman natin mapipili na pag pinanganak tayo, dapat tatay natin si Henry C. 'Di ba? But if you die poor, it's your mistake. No? Kasi wala kang ginawa eh. 'Di ba? Sabi yan ni Sir Bill Gates. Okay? Binasa ko lang. Okay, so that's the end po ng ating training. Again, I'm Melody Masamong. You can talk to the person po or page admin who assisted you, no, para po sa inyong katanungan or clarification. Sila po ay naghanda ng separate Zoom meeting session para sa inyo. So, yun. Hopefully po, wag magsilbing aral lang. I-apply po talaga natin yung mga napakinggan natin ngayon para po talaga may magbago na sa ating financial life. So, God bless po and see you all po no, sa ating IMG journey. See you sa mga next training pa po natin. God bless everyone.